namin. Maupay na adlaw, magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po. Kasi ko mga kawaray, maupay na adlaw haaton nga tanan, akon mga kababayan didaha Samar at Leyte, maupay na adlaw haaton nga tanan. Dito naman sa Antipolo, magandang araw po sa ating lahat. Dito na po kasi ako nakatira ngayon sa Antipolo City. Maupay na adlaw, magandang araw po sa inyo at maayong adlaw kaninyong tanan diha sa Davao. Shout out sa aking mga kaigalaan diha sa Davao. Hindi ko na patatagal yan, nakikita nyo naman to, itong ating espesyal na ang ating pinaka-the best na palabok. Samahan niyo po ako at magluluto tayo ng masarap na palabok na gawa ni Madiscarding Waray. Ang una kong gagawin dito, ayan, itong ating palabok noodles ay 500 grams. Ang katumbas nito ay kalahating kilo. Ang gagawin ko dito ay ibababad ko siya sa tubig ng 7 hours or 8 hours o kahit 9 hours pa yan. Pwede po yan para lalong lumambot o para mas madali nating naluto itong ating palabok. Sakaling umaga po ang pagluto ng inyong palabok, kailangan gabi pa lang nakababad na po siya para pagka umaga, mabilis na lang po ang pagluto. Ayan, binabad ko siya ng 8 hours para madali pong maluto ang ating palabok. Ang unang sahog ng ating palabok ay giniling na baboy po ito. Nabili ko siya ng 100 pesos. Basta sabi ko lang doon sa bilihan ko 100 pesos, kasya na sa kalahating kilo. And then ito naman po ay chicharon po. Nabili ko siya ng 10 pesos lang. Ito po ay 1 and 1/2 cup ng ating chicharon. Ayan, sabihin nyo lang pang palabok. Yun po yung sinabi ko doon sa bilihan. Then bumili din po ako ng chicharon na original talaga. Ayan, pipinuhin ko yan para ihalo. Wala po akong pa-flakes para sa ating palabok. Sabihin nyo lang kapag pipili kayo, di na pa flakes para sa palabok po. At then ito, optional lang po ito kung may budget kayo, kung gusto nyo mas masarap o gumanda ang inyong palabok, maglalagay kayo dito ng hipon. Nasa sa inyo kung madami, konti, nasa sa inyo na po yan. Pero ito, nabili ko siya ng 100 pesos po. Pang design ko lang po ito para sa aking palabok. Anato seeds, nabili ko siya ng 10 pesos. Ang gagawin ko dito, lalagyan ko na siya ng tubig. Dapat ang tubig na ilalagay nyo dito para mabilis kumulay ay mainit na tubig. 1/3 po ang nilagay ko, pinangtunaw ko sa aking anato. Sakaling wala po kayong mabilhang anato seeds, pwede naman pong gumamit kayo ng food color pero orange po ang gagamitin nyo. Pero para sa akin, mas maganda kung anato talaga ang gamitin nyo para natural po ang kulay. Asin, 1 tablespoon po ang nilagay ko dito. Cubes, ang flavor ko dito ay shrimp para mas masarap. Dahil gusto ko maraming itlog para maganda tingnan ng design, gumamit ako dito ng 6 pieces. Nilaga ko na po yan siya para madaling gawin mamaya kapag kailanganin din po natin ng mali. Dahil gusto kong mapamura, ayan, bumili po ako ng Happy. Ito, nabili ko siya ng 10 pesos. Piso ang isa nito, okay na po yan. Ang gagawin ko dito ay didikdikin ko po itong Happy. Dahil wala akong pandikdik, kahit ano na lang makita ko na pwedeng pangdurog dito sa Happy, okay na po yan. Ayan, nadurog na po natin ang ating Happy. Pinong-pino naman po ang kinalabasan niya. Pwedeng-pwede na po natin ito ipang-topping sa ating palabok. Turugin din po natin ang ating chicharon na nabili kong 5 piso po ang isa nito. Ipangahalo natin sa chicharon powder para sa ating palabok para may kakaibang lasa din siya. Once na nadurog na natin, pwede na natin ipaghalo dun sa ating chicharon powder. After 8 hours, okay na po itong ating palabok noodles. Tanggalan ko na lang po ito ng tubig. Dahil okay na, prepare na ang lahat ng ating mga ingredients. Ngayon, simulan na natin. Mainit na ang ating paglulutuan. Maglalagay na ako dito ng mantika para sa paggigisa ng ating sibuyas. At once na mainit na ang ating mantika, ilalagay na natin dito ang ating sibuyas at bawang. Once naluto ng ating sibuyas at bawang, mapapansin natin na golden brown na, ilalagay naman po natin ang ating giniling na baboy. Gigisahin po natin ito. Once na nahalo na natin, nagisa na natin ang ating baboy, susunod nating ilagay ang ating hipon. Optional lang po ito kung maglalagay kayo ng hipon. Kung talagang
mahal at hindi kaya ng budget, pwede naman pong wala. Pero kung gusto nyo mas masarap, mas mainam na may hipon. Then takpan muna natin ito saglit. After 5 minutes, nilagay ko naman po ang ating tinapa flakes. Sunod kong nilagay ang chicharon powder. Nagtira po ako ng konti, and then sunod kong inilagay ang peanut. Nagtira din po ako para sa toppings kahit konti. Kukunin natin dito ang ating hipon para sa pang-toppings ng ating palabok. Kukuha din po ako dito ng pang-toppings. Ang gagawin ko dito, pinaghati ko po sila. Yung kalahati, ipang-toppings po natin sa ating palabok. Once na nakuha na natin ang kalahati, ngayon mag-a-add naman ako dito ng 3½ cup ng ating tubig. Ang susunod kong ilalagay ay ang ating aswete, ang ating anatos. Para sa akin, okay na itong kulay, pero sa tingin nyo, medyo light pa. Kung gusto nyo ng dark, magdagdag na lang po ulit kayo. Ang susunod kong ilalagay ay Knorr cubes. Shrimp flavor po ang ginamit ko. Lalagay ako dito ng konting paminta. Depende sa inyo, sa panlasa nyo kung gaano kadami kayo maglagay. Sunod kong ilalagay ay ang ating asin. Pagkatapos haluin natin. Pagkahalo, takpan ulit natin ito hanggang sa kumulo. At dahil kumukulo na, ilalagay na natin ang ating palabok noodles. Ngayon, once na mailagay na natin lahat ng ating palabok noodles, tatakpan ulit natin ito at hahayaan natin kumulo ng 15 minutes. After 15 minutes, eto na po siya. Ayan, luto na po. Pakuluan ko lang po siya saglit hanggang sa kumonti na lang po yung tubig. Siguro nag-add pa ako dito ng 5 minutes. Ang pagluto ko dito ay umabot siya ng 20 minutes. Sa akin ay luto na siya dahil wala ng tubig at medyo malambot na din ang ating noodles. So yan, hahanguin na po natin yan. Nilalagay na natin sa ating bilao. Dahil sumobra pa, maglalagay naman tayo dito sa ating isa pang lagayan. Madami po ang nagagawa sa kalahating kilo. Pagkatapos nating maisalin sa ating mga lagayan, maghahanda naman tayo dito. Ating kalamansi, nasa sa inyo yun kung gaano kadami kayo maglagay ng kalamansi. Mas madami, mas attractive sa ating mga customer. Sunod kong yung slice dito ay ang itlog. 6 na hati po ang ginawa ko para mas madami. Mas madaming itlog, mas attractive po ito sa ating mga customer. Dahil tapos na nating slice lahat ng ating kakailanganin, ngayon ilalagay ko naman po dito yung pang-toppings na binukod ko kanina. Nasa sa inyo yun kung paano kayo magdi-design ng inyong palabok. Kung magaling kayong sa art o magaling kayo sa mga design, nasa sa inyo yun kung paano mapapaganda ang ating palabok. Susunod ko naman dito ilalagay ay ang ating itlog. Depende sa inyo kung paano kayo maglagay, mag-design. Nasa sa inyo yun. Yan ang iwat na panahon, ang isla magulano, nagiya-iya hira hindi sisyo, para hira diri madapandayon, ang kukong amuan nadakpan, presidentihan ka islaan. Ayan, nailagay ko na ang itlog. Para sa akin, okay na. Then, isusunod ko namang ilagay ang hipon. So, ayan, nailagay na natin ang ating hipon. Susunod, lalagyan ko din siya ng itlog sa gitna para mas attractive. Last, ilalagay ko naman yung hipon sa gitna. Ayan, para sa akin, okay na yan. Depende sa inyo yun kung paano kayo magiging creative sa pagdidesign ng inyong mga palabok. Ayan, sa gilid, sa gitna ng itlog, lalagay ko po yung kalamansi. Pinintihan ka islaan, kung nirinin mo pagsundo, ikaw ang pati. Pagkatapos ko pong ilagay ang ating kalamansi, susunod kong ilalagay yung panghuli ay yung natirang mga toppings na chicharon na dinurog. Mas maganda, mas maraming toppings sa ibabaw, mas attractive sa ating mga customer at masarap tingnan. Pasensya na kayo kung sakaling may nakikita kayong mga kalat sa gilid-gilid dahil yan po yung mga
nahuhulog kong toppings. Ganun naman talaga tayo kapag nagluluto, hindi natin may iiwasan na mayroon talagang nahuhulog. So ayan mga kawaray, natapos na nating design ng ating masarap na palabok. Tapos na nating design na nitong ating nasa bilao. Ngayon, susunod ko naman po yung sumobra sa bilao. Ayan. Lalagyan natin din yan siya ng design para mas maganda tingnan. Para kapag may mga bisita tayo, yan ang ipanghanda natin, ihain natin sa kanila ay sobra. Magugustuhan nila at talagang ibabalita ka pa nila at sila pa mismo ang magiging customer mo. Tandaan nyo yan, ang mga nakakatikim ng niluto mo, sila po ang magiging customer nyo. Ipatikim nyo sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan nyo, at alam ko na pag magustuhan nila, sila na mismo ang magiging customer nyo. So ayan, natapos na natin. Nagawa na natin ang ating masarap at espesyal na palabok. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, ang aking recipe ngayon, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. At syempre, kung nagustuhan niyo naman po, i-like niyo po at mag-comment kayo. Thank you po sa inyo at sa walang sawang panonood niyo sa aking YouTube channel. Kung gusto niyo po ng mga pictures, kung gusto niyo pong ipang-post sa inyong mga FB, gusto niyo ng mga pictures ko sa mga paninda ko tulad ng mga kakanin at lalong itong ating niluto ngayon, puntahan niyo lang po ang aking Facebook, Hasmin Kabikis. Hiramin niyo po yung picture ng ating palabok. Na-i-post ko na po yun. At syempre kung gusto niyo na po ng mga kakaibang kakanin, nandun din po yun sa aking Facebook. Dahil kung nagustuhan niyo naman po, i-like at i-subscribe niyo po ang aking YouTube channel. I-follow niyo po ako sa aking Facebook, Hasmin Kabikis, at marami pong picture na pwedeng God bless po sa ating lahat, mga kawaray. Comment at nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel, ma'am. Shoutout kay Kusin Nadels at iba pa. Shoutout po. Shoutout din po, Mama Discarding Waray. Salamat sa at aabangan ko po sunod na video niyo. Magandang tanghali po. Ayan, shoutout po sa inyong Ma'am Kusin Nadel at iba pa. Nacy Meris Cuelo. Ayan. Shoutout po sa inyo, ma'am. Salamat sa pag-share. Mama, try nga po. Ayan, ma'am. Nacy Merixielo. Ayan. Shoutout po sa inyo. Marilyn Variliano. Tagad din ka, ma'am. Waray liwat ako. Gandara po ako. Gandara po ako. Thank you for sharing, ma'am. Mayada akliwat dadagdag pantenda. Ayan. Shoutout sa inyo, Marilyn Variliano. At marami po akong mga paninda dito, mga kakanin na pwede mong matutunan sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Marife Ferrer. Magkano naman pong benta nyo yan? Klase po, 5 pesos lang. Wala tutubuin sa totoo lang. Ma'am, dahil nga matagal ko na pong video yan, pwede nyo pong ibenta yan ng 12 pesos. Ayan, kay Mercueta. Diyan, ano pong size ang steamer ninyo, ma'am? Napakalaki. Ito yung pinakamalaking size ng steamer ang binibili ko. Kung kayo ay nagbebenta, kailangan malaking steamer na po ang bilhin nyo para hindi po aksaya sa gas at isahang luto lang kayo. At i-shoutout din natin si Jen Renier, ma'am. Marilu Di Jesus, ang sarap naman. Marites Aklaw, okay po sana, kaso lagi naman walang ingredients description box. Ayan, minsan kasi hindi natatanggap ang description box sa ating YouTube channel. Maylin Mercado, ayan, ma'am, magkano ang 50 pieces na benta mo? Ayan, ma'am, ang isa kasi nito ay 10 piso ang bawat kutsinta de leche plan. Ayan, pwede nyo pong ibenta yan ng 12 ang isa. Depende kung anong size. Ang size na ginamit ko dito ay large, kaya pwede kong ibenta ng 12 ang isa. Ayan, i-shoutout din po natin si Elsa Broncano. Maupay ng adlaw. Madam, salamat sa mga masarap na recipe. Keep safe. Ayan, thank you, ma'am. John Gabriel Pinapio. Gagawa din ako niyan kasi mahilig ako magluto. Parang ang sarap na ako. Napakasarap po lahat ng aking mga pwedeng paninda sa aking YouTube channel ay matututunan nyo ang tamang sukat at papano gawing pasarapin ang ating mga kakanin. Shoutout din natin si Shen Evelio. Hi po, pwede po din po ba yan sa Steam? Itong ating
banana cake ay pwedeng sa steam natin gawin, lutuin. Yeli Marmol, ayan palagi po itong nakikita kong nagpapa-shoutout at nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Yummy naman, nakakatakam. I like banana cake. Thank you for madiscarding rice sa binabahagi mong recipe pang merienda. Ayan, kay Connie Soriano. Loki, yummy. Ayan sa mga palaging nagko-comment sa aking YouTube channel at palagi kong nakikita pag 100 subscribers na ako, ayan, magkakaroon kayo ng gantimpala para sa akin ay meron kayong regalo. Ayan, i-shoutout din po natin si Teodora Daqualo. Bakit di ko makita name niyo sa Facebook, Ate Jazz? Ayan, Hasmin Kabigkis po, at hanapin nyo lang po, nandun po ako yan. At si Amor, gaano kalaki or isang sisi ba yung cup na Kansis, mayroon kasing sisi ang laman. Ano ba ang tinatanong nyo po, yung ito po ba yung gatas na nilalagay natin? Nasa description box po yan, nakalagay, nakasulat. At Hasmin Flores, waray din po ako, naluto nyo na din po ba ang suman moron? Ayan ma'am, nandito yan sa aking YouTube channel, ang ating special na suman moron na nilagyan ko po siya ng kakaibang palaman. Ayan, chocolate at may ganache po yan, kaya napakasarap. Kaya naman, panoorin nyo po yan sa aking YouTube channel. At i-shoutout din natin si Elsa Broncano. Maupay nga adlaw, madam, salamat. Ay, shoutout din po sa inyo, ma'am Elsa Broncano. Salamat. Thank you for watching. At hopefully makikita at nababasa ko palagi ang inyong pangalan, dahil kapag maka 100 subscribers na ako, 100,000 subscribers, ay mayroon po akong mapipiling palaging nagko-comment sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyo lahat, mga kawaray, at sana kung kayo ay nagustuhan nyo ang aking YouTube, ang aking recipe ngayon, ang aking video ngayon, subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Thank you and God bless po sa ating lahat, mga kawaray.